Alam nyo, it was a test. PBBM, it was a test. Bakit? Kasi, test yon ng simple living. Kapag extravagant ka, mahal yung relo mo. Kapag simple living ka, nakaswatch ka lang. Diba? Nakakasyo. Tigda 2,000. Pag hiningi sa'yo, ng estudyante, na graduate, Mr. President, akin na lang yung relo mo. Sure, anak. Gusto mo, bigyan ko pa yung buong batch nyo. Meron akong Hello Kitty version yan. Tigpa 500. Tigwa 1,000. Pero dahil mamahalin yung mga relo nyo, you failed the test. Hindi mo man lang may ibigay sa pobreng bata yung relo. Kasi nga, mas mahal yun sa buong barangay nila. Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw nito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Maraming salamat, Attorney Libayan, sa iyong pangaral sa mga public officials. Leadership by example. Kung ang nakikita ng mga public officials sa pinakamataas na pinuno ng bansa magarbong pamumuhay, susunod din sila. Naglipa na sa social media yung mga suot ng mga public officials na mamahaling mga relo, mamahaling mga bag, mga damit, sapatos, sakyanan. Kaya, ganito po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Naghihirap tayo dahil akala ng ating mga public officials, pera nila yung ginagastos nila. Hindi nila iniisip ang mga taxpayers. So, kay panahon ni PRRD noon, simple living lang. So, kailan pa kaya babalik ang panggobyerno na simple living lang ang buhay ng mga tao? So, nasa atin. Ito, nalalapit na naman ang eleksyon. So, sana mag-isip tayo mga botante. Panahon na para magbago naman ang sistema sa politika sa ating bansa. Sana ang mga manalo, mga susunod na eleksyon, yung may malasakit sa taong bayan. Yung iniisip na ang kaban ng bayan gastusin para sa kapakanan na nakakarami, hindi yung pangsarili. So, okay, pakinggan natin ang iba pang reaksyon ng mga netizen sa viral issue na ito, yung pagsusuot ng mamahaling relo ng nakaupo ngayon kumpara kay PRRD noon na simple lang at kayang-kayang ibigay ang kanyang relo dahil hindi masyadong mahal. React ang veteran lawyer at legal counsel na si Attorney Libayan, kung saan pinangaralan si President Bongbong Marcos na bilang isang kawani ng gobyerno at pinakamataas na opisyalis ng pamahalaan. Mukhang hindi naman daw tama na mabuhay ka ng sobrang rangya at parang hari na malayo sa iyong kapwa. Iba raw talaga ang Pangulong may tunay na pagmamahal sa mga Pilipino. Tulad ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte,
kung saan tila maraming netizens ang pumabor na iba raw talaga ang estilo ng pamamahala nito dahil sa unang pagkakataon may nagmahal sa mga taong militar at pulis na hindi kayang ikumpara kahit kanino man. Hindi nga raw magtataka ang maraming netizens kung bakit muling nag-viral sa social media ang nooy video ng dating Pangulo na binigyan ng relo ang isang army at bukod dito ay pinangaralan na dapat nitong gawin ang lahat ng kanyang makakaya para ipagtanggol ang kanyang kapwa. Narito panoorin ng full video. Alam nyo, it was a test. PBBM, it was a test. Bakit? Kasi, test yon ng simple living. Kapag extravagant ka, mahal yung relo mo. Kapag simple living ka, nakaswatch ka lang. Diba? Nakakasyo. Tigda 2,000. Pag hiningi sa'yo, ng estudyante, na graduate, Mr. President, akin na lang yung relo mo. Sure, anak. Gusto mo, bigyan ko pa yung buong batch nyo. Meron akong Hello Kitty version yan. Tigpa 500. Tigwa 1,000. Pero dahil mamahalin yung mga relo nyo, you failed the test. Hindi mo man lang may ibigay sa pobreng bata yung relo. Kasi nga, mas mahal yun sa buong barangay nila. Mas mahal yun sa buong barangay nila. Kaya hindi mo may ibigay. So ano dapat ang gawin? Mura lang yung relo para may ibigay mo. Now, there is a lesson here. The lesson is, whenever you are confronted with that kind of situation, huwag kayong magyabang ng relo. It's about time that people realize na yung ating mga public servants, dapat sila ay modest. Not extravagant. Simple ang pamumuhay. Di ba? Para pag hiningan ka ng relo, sige, bibigay ko sa'yo. Ano yan? Kasyo. Kasyo ka. Mga kabayan, napakalupit nyo talaga dito sa social media. Ano? Ay, ang bilis agad na mahanap tong video na to na binanggit ni Madam Inday Sara do sa kanyang press con, no? Yung isang graduation ng mga kadet. Ayan. Pinakikita dyan mga kabayan si BBM, si Inday Sara, si Madam Inday Sara, at saka tong isang kadet na nanghihingi ng relo. Not literal. Ayaw ko ba dito kay BBM, no? Ang hina ng magaling lang mag-English na nga lang, putol-putol yung pero common sense. Isipin mo yung kadet, imposible mga kabayan. Ano yan? Yung mga kadet na yan, alirto pa yung utak niyan kasi fresh graduate. Alam niya na yung suot na relo nitong Pangulo na to ay milyon-milyon ng halaga. Hindi naman yan nahihingin literally yung relo. Ang hinang makagits ng ating Pangulo, mga kabayan. Siguro naman meron tayong mga nanonood dito na dumaan din sa pagiging kadet, no? Alam ko, pagkakaalam kong ganyan, pagka yung isang kadet ay nagsabi sa isang commander-in-chief o sa presidente ng mga ganyang relo-relo, siguro, ang ibig siguro sabihin ng kadet na to, na sa oras ba ng kami ay mangailangan sa'yo, nandyan ka ba? Ganon siguro ang gustong ipahiwatig nito ng kadet na to. Correct me if I'm wrong mga kabayan, no? Kasi obviously naman, hindi naman siguro yung isang kadet hihingi ng milyon na halaga ng relo. Nagkataon lang nung panahon ni Pangulong Duterte mga kabayan, ginawang literal ni Pangulong Duterte nung may isang kadet na nagtanong kay Pangulong Duterte na kung pwede na lang yung pwede niyang hingin yung relo, no? So literally na binigay ni Pangulong Duterte yung relo niya. Kasi hindi naman talaga hindi naman ganoon ka metikuloso pagdating sa mga gamit tong mga Duterte. Nakita nyo naman yung suot na relo na binigay dun sa sa isang kadet, no? Pero in the same time, hindi pinabayaan ng ating Pangulong Duterte yung mga sundalo natin at TFE. Hindi katulad nito ni BBM, ginugutom yung Navy. Nako, tabas pa yung budget. Ayun. Kahina talaga. Ay
Sintido kumon ba? Hindi naman yung kadit na yun manghihingi ng relong milyon-milyon na halaga sa presidente. Naloko na. Iba mga lods, nakakakilabot, no? Tari-eyed ako eh. Nakakakilabot pag si Tatay Digong yung magbigay ng relo sa mga kasundaluhan natin. Di ba? Nakaka-emotional eh, no? Nakakakilabot. Ganyan po dapat, Mr. President. Ganyan po dapat, PBBM. Kasi mga kasundaluhan natin yan sila eh. Ibubuwis ang kanilang buhay para sa bansa natin at para sa mga Pilipino.